Etong issue. Well, mismong si Pangulong Duterte na ho ang nagsalita sa media. Hindi mangyayari ang rice self-sufficiency sa taong 2020. Uulitin ko, si President Digong na ho nagsalita sa media. Nagpahayag na ho yan, pinikap ho ng mga media. Tayo ho'y inaanalisa lang ho natin, pinalalawak ho natin beyond the news. And not necessarily the news, but analysis ho ang ginagawa ho natin. Hindi raw ho mangyayari ang rice self-sufficiency sa taong 2020. Taliwas ito sa pahayag ho ng DA Secretary natin si Manny Piñol noong nakaraang taong 2016 and 2017. Ay sabi niya ho, magiging sufisyente or sapat na raw ho ang pangangailangan ng bansa kung pag-uusapan ay supply ng bigas. Ngayon, katuwiran ho ni Secretary Piñol na sinusundan naman ho natin, kailangan lang daw ng talagang patubig sa mga agricultural land sa pamamagitan ng National Irrigation Authority or Administration or NFA or NIA na sa tulong ho ng gobyerno sa mga magsasaka, libreng patubig. Tama ho siya roon. Talagang malaki yung patubig. Kung pag-uusapan ho talaga, mga patanim dyan kung wala hong patubig sa mga sakahan, kaya kinakailangan ng infrastruktura ho, kinakailangan ho yung mga irrigations and dam, canalizations, kasi alam ho natin yan. Pero, si Pangulong Duterte na mismo nagsabi, maituturing istorya lang daw. Yung mga pahayag na yan. Inuulit ko, istorya lang daw yung mga pahayag na yan. Si President Digong may sabi niyan, hindi ho si Ben Tulfo. Sino bang tinutukoy na storyteller? Kung may nag-story ho, nag-istorya, abay, may mas storyteller ang ibig sabihin yan. Sino ho bang storyteller tinutukoy na presidente rito? Sino pa? The Agriculture Secretary Manny Piñol. Sino bang sinusopla ni President Duterte sa media sa pahayag na hindi mangyayari? Storya lang mismo yung storyteller sa DA. Si President Digong ang nagsabi, eto ho mga dahilan, pakinggan nyo ho, ako'y naniniwala rito. At iisa lang ho pananaw namin sa Bitag Live, sa pag-aaral, pag-iimbestiga rin ho namin. Tutok ho kami sa agrikultura kung pag-uusama ay sector ng agriculture na hindi ho binibigyan kahalagahan ng ibang mga estasyon or media personalities. Kasi pag sinabi to, nilalagay lang ho nila mga programa sa mga sakahan, madaling araw, alas 5. Sino manunod? Mga magsasaka. Tayo ho dito, hindi sa mga magsasaka. Sa lahat ng mga Pilipinong nanunod ho sa ibayong dagat, sa Metro Manila, sa mga probinsya, sa mga magsasaka, kabilang ho. Si President Digong ho nagsabi, patuloy ang paglobo ng ating populasyon. Patuloy ang paglobo ng ating populasyon. Ito hong nagiging malaking problema sa lahat ho ng mga administrasyon at presidenteng umupo. Populasyon ho. Pataas ng pataas ho tayo, pataas ng pataas ang populasyon. Ito naman ho yung supply, pababa. Ang supply ho ng pag-uusapan, ang supply ho ng palay or bigas. At supplyan ng mga sikmura ng ating mamamayan. Lumiliit ho ang mga sinasakahang lupa ho ng ating mga magsasaka at tinatamnan ho ng mga palay. Sino ho nagsabi niyan? Si President Digong din. Ngayon, lumalawak ang mga lupaing residential na binibili ho ng mga gahamang big-time and small-time developers sa mga probinsya at iba't ibang rehiyon. Ito ho, buying the agricultural land and converting them to residential land right in the very noses of our agricultural officials. Wag na ho tayong lumayo pa. No? Let me give you a specific example. Specific na ho to. Tumbukin na ho natin. Ang Bulacan at Nueva Ecija, unti-unti ho, nalalagas ang mga lupang sinasakahan. At kung gagawin ho natin itong aerial surveillance, syempre, aerial surveillance sa itaas, sa pamamagitan ho ng eroplano noon at pinipicturan pa lang noon. Kumpara ho natin dekada 60, panahon ho ni Marcos, dekada 70, panahon ho ni Marcos na sinasabi nila, diktador, hanggang sa dekada 80, palagitna, bago mag-people power, malawak ho ang ating sakahan na supply ng ito ho'y palayan at nasusuplayan kahit na paano ang ating populasyon dahil sabay ho ang populasyon at yung supply na ito hong mga sakahan noon
nandoon pa ho yung mga magsasaka at marami pang may mga intereso sa pagsasaka, mga anak na magsasaka. Ngayon ho, nalalagas at nalulusaw ang interes ho ng mga anak ng mga magsasaka na ipagpatuloy yung pagsasaka ng kanilang mga magulang. Alam niyo ho ba ang dahilan? Ayaw nilang maranasan ang hirap, pait. Kumbagay, ito hong mga dala niyan karamdaman pag nagkasakit na dinaranas ho at naranasan ng kanilang mga magulang na nakikita ng mga kanilang mga anak ang hirap ng pagsasaka.